Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Endocabus. Ako po si Junel Cuba. Ako man si Daryl Banyas. Mga tugang sa satuya mga headlines kan mga bareta. Paglangkaw kan kaso kan dengue asin ni Bapa na kailangan sa Bicol Region na pinagtutukan. Kalado Nasyonal, Presidente Marcos, nagpaabot nin pakikidumamay sa Nepal matapos ang matinding pagbaha. LTO Naga asin Naga City LGU nagsagibukan seminar para man sa mga PUV drivers sa laog kan siyudad ning Naga. Second place rule sa lokal na eleksyon ibinasura kan Korte Suprema. 26 na mga barangay sa Camarines Sur nagdanay ang pagiging drug-cleared barangay. Presidente Marcos, dinuhulan in honorary Doctor of Laws. As pinaiwas na refer as in clearing operation sa Partikan Andaya Highway as in Maharlika Highway, isinagibukan DPWH sa Bicol. Facebook ban digdi sa Pilipinas, dahil pa ipapautob kan gobyerno, sabi kan Palasyo Malacanang. Bagong kagamitan para sa mga barangay kanda payak duman sa Batu Camarines Sur, natawanin pundo sa irarum kanda kada barangay na makikinabang sa programa ni President Bongbong Marcos. Headlines kan mga bareta sa luwas kan Pilipinas, gadan sa Nepal flash flood, nagsakat na sa 359, sobrang 900 pa ang nawawara. Nakarawat North Korea mapadarani na abuton sa sanggatos na mga parakawat sa ASEAN Games. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ato liwat maray na aga sa tuyong detalyes kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, paglangkaw kan kaso kan dengue asin iba pang klase ninhilang sa Bicol Region da pinagtutukan asin pinagpaliwanag yan kan da mga doktor sa isinagibong pag-aarampangan ka sudma na pinagpartisiparan kan lain-lain ng mga istasyones sa radyo asin television sa parte kan na siyudad Kinaga asin na probinsya kan Camarines Sur. Pinanginutan ni Dr. Cherry Pinky Imbudaw sarong adulta infectious disease specialist gikan sa parte kan Bicol Medical Center BMC ana nasambit ng forum kung sa inda pig tukarigdi iyo ang pagdakul kan kaso kan dengue asin
iba pang mga kailangan na naglalakop ngunyan sa Riyon Bicol ngunya na panahon kan tag-uran. Sabi ni Budaw, importante ang pagpapakonsulta mapadapit man sa salud asin na pagsunod sa estratehiya kan DOH tanganing maiwasan ang paglakop kan na dengue, leptospirosis asin iba pang nakakaulakit na mga helang. Pigtawanan manin abiso o advice kan espesyalistang doktor ang kada pamilya na maging mapagmatyag sa mga simptomas kan nasambit ng helang arog kan na mga pantal sa saindang mga lawas, pagpupulakan mata, pagdudugo kan sa indang dungo atin pagkakaigwa ni na kalintura naghaloy ni nagkapirang aldaw kapag nailingan kan araw kaning mga sinyalis ansisay man ang miyembro kan pamilya dapat na ining darawon tulos-tulos sa pinakaraning klinika o hospital. Mantang pig-ingkaminar ni Dr. Budaw ang publiko na digdi suliton ang mga benepisyo kan yakap program kan State Health Insure kan PhilHealth alok ang libreng konsultasyon asin bulong sigun paman sa nasambit ng espesyalistang doktor kan BMC. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sarong lalaki gadan matapos man na inipagbabadilon duman sa Siroma, Camarines Sur. Nagadan ang sarong lalaki matapos buot na inipagbabadilon kanday parbistadong suspek duman sa Banwan kan Siroma, Camarines Sur. Kan nagtalikod na banggi, pinagbisto ang biktima na iyo si Inggoy nasa tamang edad may agom asen residentes kan Banwan kan Tinambak, Camarines Sur. Base sa inot na investigasyon kan mga autoridad duman sa Siroma, nakaresibi ang pulisya ning impormasyon gikan sa sarong concerned citizen sa sarong lalaki nga nakuha na mayo na ninbuhay asin kadakol nin tama o tadtad nin bala sa iyang lawas. Siyam ang tama kanisa sa iyang lawas. Napagarman na ang biktima sa Siroma, Tinambak Road, Sitio Tinampu, Barangay La Purisima, Siroma, bandang alas 11:30 nin pagkabanggi. Uring nailing subot ang biktima bandang alas 9 nin pagkabanggi na nakikipag-inuman sa barangay kan San Vicente, Tinambak, Camarines Sur. Sabi ka na sinasabing testigos na si Larry Silvano nakadangog siya nin siyam na putok nin badil sa lugar antis na nakuha ang sinambit ng biktima. Padagos ang investigasyon kan pulisya kabali na ang pag-interview sa mga testigos asin paghanap pa nin CCTV footage tanganing maaraman ang suspek. Naghagad man nin tabang ang PNP sa party kan suko para man sa crime scene na processing autopsy asin man na padagos na investigasyon para man maaraman ang pinakamotibo, mabisto ang responsable sa pambabadil gadaan tadtad nin tama ang biktima. Barata sa lado nasyonal, nagpaabot nin pakikidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Nepal matapos ang mahiwasan na flash flood na tuminama sa mga komunidad sa Linderos kan Nepal asin China. Sa sayang mensahe sinabi kan Presidente na nakikisumaro ang Pilipinas sa mga pamilyang nawaranin mahal sa buhay asin nagapangaji para sa indang kapusugan sa tao kan trahedya. Sigun sa report, day mababa o sobra sa 359 katao na ang nagagadan, mantang sobra pa sa 1,300 ang nawawara matapos ang danyos na pagbaha kan nagtalikod na Miyerkules. Base sa datos, igwang 18 OFW asin man 128 Pilipino duman sa Nepal. Mientras tanto, na-report na nawawara sarong Pinoy matapos ang pagtama kan flash flood duman sa nasyon. Sigon sa Nepal Tourism Board na ang Pilipino kabali sa mga nawawara ninhuli man sa flash flood. Dahil man subot nagpundo ang mga otoridad para dagos ng hanapon ang mga na-report na nawawara. Magirumduman nagkaigwanin flash flood duman sa Botikoshi, asin man Trishuli River duman sa Razua, Nuwawot, Dading, asin Gorka, bandang alas 8:30 nin Banggi, kan Agosto 26. Sa iba pang detalyes kan mga barata, duwang lalaki arestado sa operasyon kanda
illegal drugs duman sa Banwaan kan pili ka paredisura. Paarti ken pinakusog na kampanya laban sa illegal na droga matarayong pong na isagibo kan Municipal Drug Enforcement Unit MDU pili ka maredisura anda nasambit na nga operasyon da ninda baybasa nagresulta sa pagkakadakop kan duwang pinagtutubdan tulak kan droga Banwaan kan pili bandang alas 10:59 nin pagkaga kanda sudma ginibo nasambit ng operasyon da pinaggibo di asin pinagbisto ang mga suspek na sinda atoy asindado pariyong kabali sa mga street level individual na nasa tamang edad asin mga residents kan sinambit ng Banwaan nadakop sa akto ang mga suspek mantang isinasagibo ang transaksyon sa pagpabakal kan sarong hetzel transparent plastic sachet na may laog ni Cebu kabali naman ang mark money na pinagagibo sa baybasa operation. Sa isinagibong inventaryo na recover kan mga autoridad kiatoy an anom na hetzel transparent plastic sachet na may lamanin Cebu mantang kidado na kuaman ang duwa pang plastic sachet na may laugman ni na Cebu. Ana nasambit na nga duwang suspek. Yaon ngunya nakakulong sa ipatura kan pulisya duman sa Banwaan kan pili sinda sasa nga tanda nin kasong pagbalga sa Section 5 asin mada 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nasamsama Cebu sa nasambit ng duwang suspek nagkakantidad nin 67,000 pesos. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang LTO sa laog kan Siyudad Canaga asin manda anda LG Canaga nagsagibunin seminar para man sa mga PUB drivers sa laog kan Siyudad Canaga. Isinagibo kan LTO Regional Office number 5 asin LTO Naga District Office anda driver retooling seminar para man sa chauffeur asin iyan sa mga pampublikong mga lulunodana na PUB asin bilang suporta sa programang Disiplinaga Program kan Naga City Government. Pinanginutan ni Glenn Mansera ang OIC kan LTO na day nagpapa-interview sa BBS anda pagtratar sa timang disiplinadong driver ligtas sa laog kan Naga kung sa ina tinawan doon ang importansya kan disiplina, profesionalismo asin pagiging responsable sa mga tsuper. Kasumpay kan bagay na nagsagibo man nin mass inspection ang mga LTO law enforcement officers sa mga pampasayro mga jeepney tangani mada na sigurado na ang mga niya ligtas ibiyay asin na magsunod sa mga reglamento sa padagos na isinsulong ang kaligtasan sa mga tinampo sa pagsunod kan lay trapiko asin responsableng pagmamaniho sa pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno asin man kan LTFRB sering man kan ahensya ni gobyerno para man maisulong ang ligtas na paggamit kan tinampo. Isinasa pinalnakan Korte Suprema ang desisyon na nag-aabandonar sa inaapod na second placer rule sa mga lokal na eleksyon. Sa sesyon kan Supreme Court and Bank, pigaprobaran kan Korte Suprema anainot kay ning kasuguan na nagbabasura sa apilar ni Dato Pax Ali Mangunda Dato na inot nang nakansilar ang sayang Certificate of Candidacy sa pagka-gobernador kan Sultan Kudarat. Sigun sa Korte Suprema, sa lindong kan Local Government Code ang bakanting posisyon na nakriar ninhuli sa diskwalifikasyon kan nangganang kandidato dapat hipnoan sa paay kan succession rules bako kan second placer rule. Sa kaso ni Mangunda Dato ang vice-gobernador iyo ang dapat na magribay bilang gobernador. Magirumduman dati ng pigtutugutan ang second placer rule sa nagkapirang election cases kung sain ang kandidatong nag-ikaduwa sa boto iyo ang ipigdeklarang gana kung napatunayan na diskwalipikado ang nainot. Siring man tinawan doon kan Korte Suprema na mayong lay na nagtataong otoridad sa sinambit ng doktrina. Pinaliwanag kan Korte na ang pigmimidbid sa nakan konstitusyon na nailihidong kandidato itong nakakuha kan pinakahalangkaw na boto
kung anang gana na patunayan na daiman kwalipikado, magkakaigwanin permanent vacancy na pighihipnoan sa paayikan succession. Piglinaw kan korte na ang ruling, limitado sa mga local elective positions na sakop kan local government code. Para sa presidente asin vice presidente, ang pagribay ini-eksklusibong sakop kang Article 7, Section 7 asin Section 8 kan konstitusyon na nagsasabi sa mga kaso kan diskwalifikasyon, pagkagadan, permanenteng kadinan, pagdimitir o paghali sa pwesto. Dinagdagpakan Korte Suprema ang desisyon, inidaa angkop sa mga pending cases, asin man liwat na pigsabi na ang mga second placer mayong vested right o entitlement na ideklarang iyo ang gana. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 56 na mga barangay sa laog kan probinsya kan Camarines Sur ang nagdanay kan pagiging drug cleared barangay. Nagpaabot ang Camarines Sur Police Provincial Office na pagbati sa mga pagkakadeklara na retained status bilang drug cleared barangay sa mga barangay gikan sa anum na banwaan kan probinsya kan Camarines Sur. Kabali sa nanakakuha kan pinagapon na retained status bilang drug cleared barangay, iyo ang 21 barangay gikan duman sa parte kan banwaan kan Baaw, Camarines Sur. 19 barangay gikan sa Libmanan, 9 na barangay ang nagahali man sa banwaan kan Pili, Camarines Sur, 5 sa Gainsa, Mantang, Tigsaro gikan sa banwaan kan Seroma asin Dilgaliego, Camarines Sur. Basado sa Camarines Sur Police Provincial Office kan pagpapadanay kan drug cleared status bunga naman kan padagos na pagtatarabangan kan mga local government units, law enforcement agencies, mga barangay official, partner agencies asin man kan mga namamanwaan tanganing masugpo ang illegal na droga na padagos na nagsisirkular sa laog mismo kan sa indang barangay. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, mas pang pinaiwas na repair asin clearing operation sa parte kan Andaya and Maharlika Highway an isinagibo kan opisina kan DPWH Bicol Region. Mas pinaiwas ngunyan kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bicol an ginibo kaning repair asin man clearing operation sa mga seksyon kan mga tinampo sa parte kan Rolando Andaya Highway sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin man Maharlika Highway sa manlaylay na parte kan Bicol Region na kinakaipuan tulos kan aksyon ang lakdag na ini bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos na masiguro ang ligtas maray na maintenance asin madaling maagihanda ang mga pangidot na mga tinampo sa parte kan Bicol Region. Kabali sa naisagibong aktibidad kan DPWH Bicol, iyo ang pagputol kan mga kahoy sa gilid kan mga tinampo asin na mitigation control, pothole patching, declogging kan mga sinasabing mga kaliya, pagtanggal kan mga sagabal sa gilid kan tinampo arog kan nagguong daga asin man nakatambak na mga basura. Nagsagibo man nila reventing ang mga sinasabing guard drill asin mga lane makers o markers at tanganing mas pang mapakaray ang visibility asin kaligtasan kan mga motorista na nagaagi sa mga mayor na mga tinampo sa enterong Kabikulan. Babang barata sa lado nasyonal, pigduhulan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Doctor of Laws nin honorary causa ang pinakalangkaw na honorary degree na itinataos kan pamantasan ng lungsod ng Maynila. Personal na pig-receive ni Marcos ang honra sa ginibong 58 commencement exercises kan PLM sa Plenary Hall kan Philippine International Convention Center duman sa syudad kan Pasay, Kasudma. Sinabi ni Marcos sa sayang diskurso na humbled sa pag-receive kan pinakalangkaw na honorary degree kan PLM. Sigon pa sa presidente, importante ang edukasyon na iyo andalan sa mas dakol na oportunidad asin pag-uswag. May espesyal na lugar man subuot ang PLM sa sayang pamilya ni Julita minsan nagtukdo sa College of Law kan Universidad si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nag-atender sa okasyon sinda Manila City Mayor Francisco Isko Moreno asin man iba pang haralangkaw na opisyal kan gobyerno. Sigon sa PLM, pigmimidbid sa honorary degree ang mga paghinguwa kan administrasyon ni Marcos na itulod ang economic development, pagpahiwas kan access sa edukasyon, pagpakusog kan public health services, asin man ang pagtulod
kan social equity. Sa ibabang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bagong mga kagamitan na para man sa barangay kan payak tuman sa Banuan kan Batu Camarines-Sur, natawanin pundo sa irarum kan bawat barangay makikinabang program ni President Bongbong Marcos. Nagkaigwanin mga bagong administrative as in office equipment ang barangay kan payak duman sa Banuan kan Batu Camarines-Sur sa irarum kan bawat barangay makikinabang program ni President Bongbong Marcos. Ana pundo para man sa mga kagamitan gikan sa Socio Civic Project man ACPF kana opisina kan presidente kabali sa mga bagong gamit iyon sarong 3-in-1 printer, distaff, computer asin man projector. Basado sa barangay kan payakan na kulang tabang ang mga kagamitan na ini sa pagpaparikas kana sa indang pang uroaldaw na trabaho sa opisina asin padagos na pagdul nin serbisyo sa indang mga nasasakupan. Anda pahayag kana nasambit ang mga opisyal kana payak ini anda tatawanindang pangangatamanda tangani man na magdanay asin na maglawig ana serbisyo kana sambit na mga gamit na itinao ni President Bongbong Marcos. Nagkapira pang mga lugar digdi sa laog kana probinsya kan Camarines-Sur an makakaresibi kana sambit ng tabang na nagigikan mismo sa opisina kan presidente. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagababaga pa nga mga barata sa lado lokal. Nagbisita sa lokal na gobyerno kanda Banuan kan Guwa Camarines-Sur kasudma si Abogado Wilfredo Bermas Jr. ang provincial officer asin na Arthur Joseph Bitasa, Chief kan Monitoring Section kan Napolcom Regional Office No. 5. Ang pagbisita kasudma naging oportunidad para man sa pagpapakusog kan koordinasyon komunikasyon asin kooperasyon sa pagultanan kan National Police Commission o Napolcom asin ban kan lokal na gobyerno kan Banuan kan Guwa Camarines-Sur para sa mas maray na serbisyo asin seguridad sa laog kan sa indang Banuan asin komunidad. Taos puso man na pinasalamatan kan lokal na gobyerno kan Banuan kan Guwa sa panginginot ni Mayor Raquel Islim sa pagbisita asin padagos na pakikipagtabagan para man sa kapakanan kan sinambit ng Banuan kan Guwa Camarines-Sur. Katakod ka na sambit ng pagbisita kan pamayukan na Napolcom sa opisina kan alkaldi. Pinaghiling naman padagos kani ani patura kan pulisya duman sa Banuan kan Guwa Camarines-Sur para man sa pagpapakusog kan mga programa sa lado kan seguridad sa bilog na Banuan kan Guwa Camarines-Sur. Mayo pang plano ang gobyerno na ipangalad ang Facebook sa nasyon o sa ngunyan alagad posibilidang istriktuhan ang ibang social media platforms na man nagsusunod sa mga kahagadan kan mga otoridad. Sigun Kipalas Press Officer Claire Castro, nakipagtabangan ang Facebook sa gobyerno na o sa pagtanggal kan mga post na may kararatan asin man saltong informasyon. Padagos na pigaadalan kan Palasyo Malacañang ang mga regulasyon para da maprotehiran ang publiko urog na ang mga kaakian kontra sa peligroso na content sa social media asin man na gaming platform. Mientras tanto makikipag-ulay si DICT Secretary Henry Aguda sa Facebook duman sa Singapore para maparikas ang pagsimbag kaini sa mga kaagadan kan gobyerno. Mawot kan gobyerno na magpautob nin mas malinaw na rules na masakop sa gabos na social media platforms. Dahil man da makakamaray o mas maray kung may opisina digdi sa Pilipinas ang mga social media company para mas marikasindang makaulay kan sa tuyang gobyerno kung may kaipuhan na aksyonan. Sigon kay Attorney Castro, kabali ini sa mga issue na didiskutiro ni DICT Secretary Henry Aguda sa Meta duman sa Singapore. Yaon sa Singapore, ang regional headquarters kan Meta, ang parent company kan Facebook. Siring man sinabi ni Castro na dai man da kaipuhan kan lay na magkaigwan in pisikal na opisina sa Pilipinas ang mga social media platform inulita pwede man da ang makipag-koordinar online. Alagad mas magiging madali subot ang koordinasyon kung may lokal na opisina ang mga kumpanyang ini. Suspect
Ika sa duwang kaso ni na panlulugos at estado sa bisa kan warrant of arrest naman sa Banuan kan Karamuan Camarines Sur. Matara yung pong nadakop kan tracker team kan Karamuan Municipal Police Station sa panginginot ni Police Major Glenn Alumit. An acting chief of police kan sinambit ng Banuan Katabang. An grupo kan 5 Offers Maneuver Company kan 5th Regional Mobile Force Battalion asin Municipal Most Wanted Person number 1 sa Barangay kan Salvacion Karamuan Camarines Sur. Pinagbisto ang suspect na si Joseph, 47 anyos sa residentes kan Karamuan Camarines Sur. Nadakop ini sa bisa kan warrant of arrest. Duwang kasong panlulugos o rape sa irarom kan na criminal case 2023-6319, 2023-6320 na pariyong ipinagpaliwas kan pizza 15 kan bulan kan na Hulyo kan na korte sa paagi kan Regional Trial Court 5th Judicial Region na duman sa Banuan kan na San Jose Camarines Sur. Mayo nin piyansa na pinagre-rekomendar ang korte laban sa nasambit ng suspetsado. Ang suspek yaon ngunyan nakakulong duman sa ipatura kan na pulisya sa Banuan o sa sambit ng Banuan. Ang pagkakadakop sa suspek sabi kan mga autoridad bunga naman kan kooperasyon na itinatao sa paagi kan sumbong kan mga residentes sa nasambit ng lugar kaya napadali ang pagdadakop sa nasambit ng suspetsado. Kaiba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, Farmers Forum 2026 Growing the Future with Sustainability Agriculture pinagibo naman sa parte mismo kan Goa Camarines Sur kasudma. Inibo ang ikadua asin huringal daw kan Farmers Forum 2026 munisipyo kan na Banuan kan Goa Camarines Sur na pinagpanginutan kan Municipal Agricultural o Agriculture Office kana sinambit ng Banuan. Anduang aldaw na aktibidad na nagpuon kan Agosto 26 sa barangay kan May Salay nagtaunin ka armada asin man kadagdagan nin na pagkaaram para man sa mga parauma nagbukas man nin mga kaputan siring man kasimbagan para mas lalong mapakusog ang paggamit kan na mga makabagong paagi kan mga pag-uuma sa paagi ka na mga bagong mga makinarya asin bada iba pa nga mga bagong kinakaipuan na gamit sa produksyon kan agrikultura. Ang aktibidad pinagkasararo ana mga parauma stakeholders asin ana mga na imbitaran ng mga resource speakers para manda urulayan ang mga programa asin serbisyo kay bana na ang rice program, seeds, varieties asin manda agricultural technologies hali sa mga seed company partners, livestock and poultry programs, crop insurance asin coconut programs sa paagiman kan Philippine Coconut Authority PCE. Yan sa suporta kan lokal na gobyerno kan na Banuan kan Goa na pinapamayuhan ni Mayor Raquel Islim. Padagos na pinapakusog ang mga programa asin inisyatibo na nakapukus sa kapakanan kan pag-asenso kan sektor kan mga parauma na importante na dakulang tabang sa pagrambong kan lokal na produksyon kan agrikultura asin katabang-tabang sa pag-angat kan ekonomiya sa Banuan kan Goa Camarines Sur. Pambarata sa lado nasyonal pinapadagdagan ni Senator Bam Aquino nin 1,000 pesos ang social pension kan mga kwalipikadong senior citizens. Sigon sa Senate Bill number 269 ni Aquino, itinutulod kan senador ang pagpahiwas kan sakop kan Expanded Senior Citizens Act of 2010 kung sain tatawanin 1,000 pesos na bulanan na social pension ang mga senior citizen na dahil nakaka-resibikan social pension o nagre-resibikan pension na dahil mababa sa 3,000 pesos. Mawot subot kay ni na matawanin regular asin siguradong mapapagkuahan nin ganar ang mga senior citizen na pwedeng gamiton sa pang-oral daw na gastuson, pagpabulong asin man emerhensya. Sinabi ni Aquino namantang nagugurang na mas nadidipisilan na makahanap nin makukuhanin kwarta ang dakol na mga lolo asin lola
nadipisilan sa buot na magtinirman sa trabaho daraman kan pisikal na limitasyon, edad asin kawaranin oportunidad. Dinagdag pa ni Aquino ang propestong paglangkaw kan pensyon inipaagi sana para midbidon ang naging ambag kan mga senior citizens sa pag-uswag ka nasyon asin na dapat sana na ibalik ang sa indang mga naging sakripisyo. Iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal. Veterinary Health Certificate asin iba pa pinagahagad sa Animal Border Checkpoint kontra man sa ASF duman sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Kasunod kan kumpirmadong kaso kan African Swine Fever o ASF sa Banuan kan Pili Camarines Sur, tulos na naglatag ni na Animal Checkpoint ang LGU duman sa Banuan kan Pili sa mga boundary kaniya. Inilansa ana mga dokumentong pinagahagad sa mga biyaherong nagbabiyay kan buhay na urig asin frozen goods sharing man ana Veterinary Health Certificate ASF negative result asin iba pang mga dokumento gikan sa Department of Agriculture para man mapugulan ang pagkuriyat o paglakop kana sambit ng helang sa baktin o urig. Saro sa mga border checkpoint, iyo ana makukuha sa barangay kan Palestina sa boundary kan Pili asin man Naga City kung sa ina binubusisi kan mga tawan kan Municipal Agriculture Office ang mga dokumentos kan mga nagbabiyahe na mga may darang urig palaog o paluwas sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Sigun man ki asnun o sigun party mi o asno na ang Municipal Agriculture Office o bato ka na checkpoint na nilatag iyan tangani man na masigurong kompleto ang mga dokumentos asin masunod ang mga kinakaipuan ng mga requirements kada pagbabiyahe kan urig. Sabi kan mao pinaglalauman na madanay ang animal checkpoints sa Banuan kan Pili Camarines Sur na higot na digdi sinasabing haros duwang simana o sagkod na nga ideklara kan Departamento kan Agrikultura na cleared na sa ASF ang Banwaan kan Pili Camarines Sur. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado lokal upskilling kana mga jóvenes para maging future ready ana Camarines Sur scholars at tabangan ni Gobernadora Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Bako lang mga diploma ang importante para man sa mga estudyante kay puan maninda na magkaigwan ng manlaylay ng mga skills para man sa paghanda sa indang mga trabaho pagkatapos ni nagkapirang taon pag-eskwela. Ini ang gustong tutukan ngunyan kan na Provincial Government of Camarines Sur sa panginginot ni Gobernadora Elry Villafuerte sa paagiman kan mga sinasabing skills training para man sa mga estudyante apwara sa suporta arog kan educational assistance para man sa mga scholars kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Agdul nin educational assistance duman sa barangay kan huyun-huyunan sa Tigawon Camarines Sur haros 2,000 na mga scholars ang nakaresibinin tabang para sa saindang pag-ieskwela gikan sa opisina ni Gobernadora Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Kabali digdi ang mga college students na nag-aadal sa mga pribadong mga eskwelahan nagsabing dakulang tabang sa saindang tuition matriculation ani ba pang mga gastuso na ini. Sinabi man ni Gobernadora Elry Villafuerte na magpapadagos-dagos ang pagtaunin tabang sa mga estudyante tanganing matapos asin maabot ninda ang sindang pangiturugan na mga futuro. Kabali sa mga training na gustong idagdag, iyo ang AI skills, digital skills asin iba pang kaaraman na pwedeng magamit kan mga estudyante pag-abot kan sa mga trabaho. Nagpasalamat man si Tigawon Municipal Councilor Jerome Cap J. Lilis sa suporta na itinataw kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernadora Elry Villafuerte sa mga iskalar kan Banwaan nin Tigawon Camarines Sur. Sa ibang mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ni Senate President Sherwin Gatchalian
na daipig kuko akan apat na senador ang sa indang mga sweldo. Maski nga ni naka-medical leave sana, sinabi ni Gatchalian na daina pigkuko akan ang sweldo. Iyo daa si Senator Loren Ligarda. Maginan mga nakakulong na sinda Senators Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta, asin ang nagtatago na si Senator Ronald Bato de la Rosa, dayman daan nagkuko akan sa indang sweldo. Pinahayag ni Gatchalian na seryoso ang helang ni Ligarda, alagad nagsayuma siya na maunambitan pa kung ano ini o ano ang rason, inulita personal subot ining issue. Magirumduman na kan Lunes, pinahayag ni Senate Secretary Renato Bantog na nag-extend kan medical leave si Ligarda ninasa sa September 2. Iyan man ang ikapat na medical leave ni Ligarda na inot na siyang nag-file kan sa iyang leave para sa Agosto 3 asin 5, Agosto 11 asin 12 asin man Agosto 17 hasta 19. Presenting nakakulong Sinda Estrada asin Marcoleta sa New Quezon City Jail sa Payatas, sinuli sa kasong plunder, mantang si De La Rosa nagtatago man matapos mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court kontra sa iya. Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kada barangay makikinabang 20,000 pesos na cash assistance sa idinol sa 5 mga scholars duman sa Banwaan o duman sa barangay kan na Kabanbanan sa Banwaan kan Kalabanga Camarines matrayumpo na naresibi ang mga benepisyaryo kan barangay kan Kabambanan sa Kalabanga Camarines Sur ang 20,000 pesos na cash assistance sa kada saro sa sainda talimang mga benepisyaryo kaniya. Iyan kan nakalis na aldaw sa irarom kan Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program, artikat na kada barangay makikinabang program kan administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang programa pinagtawanin pundo sa paagiman kan Socio-Civic Project Fund kana Office of the President. Sa irarom kan programa, 5 incoming fourth-year college student sa kada barangay ang pwedeng makareceive nin 20,000 pesos bilang finisher fund para makatabang sa saindang gastuson pang edukasyon asin pagtatapos sa saindang pagklase sa kuliyo. Anda pagdul nin tabang duman sa Kalabanga, partikan suporta sa lado kan edukasyon asin pagdul nin oportunidad sa mga jóvenes na nangangaipo kan tabang tanganing matapos ang saindang pagkaklase sa good ng 4 na taon sa kuliyo. Iyan sa tabang kan opisina ni President Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal, benepisyaryo kan Presidential Scholarship Program nag-agi sa busising proseso pagpili kan mga benepisyaryo mayo danin na padrino system. May nagkapira man ng mga barangay di party ka na pagkaresibikan na 20,000 pesos na Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program asin scholarship program kan na gobyerno sa barangay kan San Marcos sa Banwaan kan Kamaligan Camarines Sur. 5 man na estudyante ang benepisyaryo ka na sambit ng programa. Sabi kan Barangay Council, busising pinag-adalan ang mga aplikante asin mayo subuot digdinin palakasan system o padrino system. Tiga 20,000 pesos ang naresibikan 5 man ng mga estudyante sa irarom kan Bagong Pilipinas Barangay Scholars Educational Assistance Program. Asin kabilugan na 100,000 pesos na ayuda para sa barangay ang naitao sa parte mismo kanda Barangay San Marcos duman sa Banwaan kan Kamaligan Camarines Sur. Isinagibo ang distribution parte kanda LRB Barangay Hall in the Sky sa barangay kanda San Marcos Kamaligan Camarines Sur. Sigun ki Kapitan Gerardo Prado, dakulang tabang ang edukasyon an educational assistance sa mga estudyante para sa saindang mga gastuson sa pagpapadagos kan saindang pagklase sa kuliyo. Sa iba pang mga bareta tinutulod ni DILG Secretary John V. Crimolia na ibalyo ang Bureau of Jail Management and Penology sa pagmamahala kan Department of Justice sa pagdaog kan House Committee on Appropriations sa 2027 budget kan DILG. Pagreklamo ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tenyo ang kaso ka nagkapirang persons deprived of liberty na dapat daan nakalibre na alagad bako man
o dahil man maribok subot ang mga papeles o maribong dahil man ini pinapalibre ka na BJMP. Digdi na sinabi ni Remulla na maot kay ni na ibalyo ang BJMP sa pamamahala kan Department of Justice gikan sa DILG tangarig na mas marikas na mapalibre ang mga PDLs na dapat nang makaluwas ninuli man tapugol kan Justice Department ang mga papeles kan mga ini. Uyunan man ni Remulla na bako sa ng BJMP na ibalyo sa DOJ kundi maging ang mga municipal as in provincial jails. Sangon yan, sa municipal as in city jail as in provincial jail, ikinukulong ang mga PDP mantang pigdadangog ang sa inang mga kaso as in kun masintensyahan na ang mga ini, babalyo na ang mga ini sa National Bilibid Prison sa pamamahala man ka na Bucor na nasa lindong kan Department of Justice. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, laking kulog ning payo. Barangay kan Concepcion Pequeña, digdi sa laog kan siyudad Kinaga, may patong ing kadakol-dakol na kaso in panahon na nadakop na sa paagi kan na pagpapabakal nin illegal na droga. Akahimas ng unyada sa Rias na batbat ang sarong 37 anyos na lalaki sa ikinasang drug bypass operation kan Naga City Police sa barangay kan Concepcion Pequeña kan nagtalikod na banggi. Sabi kan Barangay Council kan Concepcion Pequeña, kulog nin payo sa indang barangay ang nasambit ng sospek na naaatubang nin patong-patong na mga kaso. Sa verifikasyon kan pulisya, naaatubang ang sospek nin duwang kasong karnaping, siyam na robbery, dusing theft na kaso. Iyan kan 2016 sa gudnang 2025. Apwer sa 5 sachet nin shabu na bakal kan mga autoridad na samsaman sa suspek ang o ansarong revolver na badil ana nasambit na nga suspek ana pinagasampanan ng kasong pagbalga sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act asin man Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa sinambit ng sospetsado. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, 14 mga NPA duman sa Banuan kan Libmanan Camarines Sur nagbalik loob sa gobyerno. 14 na mga miyembros kan New People's Army NPA sa Libmanan Camarines Sur ang sinasabing digdi talikudan na anda sa indang pakikipagbakbakan o pakikipaglaban sa gobyerno asin nagbalik loob na kasudmang aldaw kan Huwebes, Agosto 27, 2026. Sabi sa impormasyon na naging parte kan proseso ang padagos na pakikipag-ulay asin pag-inkaminar kan 9 Infantry Sandigan Battalion sa liderato ni Lieutenant Colonel Esteban Manggabat. Kasabay kan sa indang pagsuko ang pag-turnover ka nagkapir ang mga badil sa indang pagsasadiri. Matapos ang sa indang pagbalik loob, ipinagpresenta ini sa party mismo kan gobyerno asin mad digdi sa paagikan commanding officer kan Charlie Company asida STO Intel officer kan 502 Ready to Serve Infantry Battalion. Masiguro digdi makakaresibisinden magkakanigong suporta sa tabang gikan mismo sa gobyerno asin mada sa parte kan Department of National Defense sering mada sa parte mismo kan opisina kan Philippine National Police. Sa iba pang mga bareta kung si DILG Secretary John Vic Remulla ang masusunod, mawot kaining 60 anyos ang retirement age kan mga miyembro kan Philippine National Police. Sa pagdangog kan House Committee on Appropriations sa budget kan DILG, pigpaaram ni Manila Representative Rolando Valeriano natapos na sa Kamara ang propestong lay na gibuhon 57 anyos ang retirement age kan mga pulis paghali sa presenting 56 years old. Pigpaliwanag kan sekretaryo na naglangkaw na ang life expectancy kan mga Pilipino poon kan maging lay ang Republic Act 6975 o ang Department of the Interior and Local Government Act of 1990 na human ang nag-establish kan na PNP
paghali sa dating Philippine Constabulary Integrated National Police. Mas hingani pigsuportaran subuot ini nagibuhon 57 anyos ang retirement age kan mga pulis. Sa edad na ini subuot produktibo pa ang mga pulis o kaya pa kan mga ini na magserbis sa publiko. Nagtutubod ang sekretaryo na kun pinagretiro na ang mga pulis sa edad na 60 anyos, dakol pang maginibuhan ang mga ini asin maitatabang sa PNP. Urog na mayaman ang mga ini sa kaaraman asin eksperyensya na pwede daang ipasa sa mga hobe na pulis para mapamaray pa ang serbisyo sa mga namamanwaan. Siring man, inhuli ta 57 years old ang ipigpasar kan kamera. Pigsusuportaran sa buot kaini, alagad na galaom ini na dikit-dikit ilalangkaw kan kongreso pa ang retirement ages kan mga pulis hasta daa sa mag-abot ini sa 60 years old. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, paritang droga pa man giraray, sarong tulak pa kan illegal na droga, anatimbog kan mga miyembros kan Philippine National Police duman sa Banwan kan Kanaman Camarines sarong lalaki na sangkot sa illegal na pagbenta kan ipinagpapangalad na droga nadakop sa isinagibong drug buy-bust operation kan Kanaman Municipal Police Station sa panginginot man ni Police Captain David Olieres bilang acting chief of police. Ang operasyon isinagibo alas 6:58 ni na pagkabanggi matrayumpong nadakop kan mga autoridad ang suspect matapos na madakop sa pagpapabakal kan pinagtutubudan na Shabu sa sarong pusher buyer na miyembros kan pulis na nagsagin-sagin na mabakal kan droga sa suspect. Sa isinagip nga operasyon kan mga miyembros kan PNP di nasa kustodiya na kan Kanaman Municipal Police Station ang sinambit na nga suspect asin siya ang sasampa naman in magkakadigong kaso kan mga autoridad ngunya na aldaw sa Provincial Prosecutor's Office digdi sa laog kan na probinsya kan nga Camarines Sur. Ang pagkakadakop sa suspek sabi kan mga autoridad bunga naman kan kooperasyon asin sumbong kan mga sibilyan na abu kan operasyon kan droga kaya digdi ikinasakan mga miyembros kan PNP ang sinambit na nga operasyon laban sa nasambit na nga suspetsado. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, formal nang nagtukaw bilang bagong Regional Director kan Police Regional Office No. 5 si Police Brigadier General Randy Glynn Giriba Selview kana sudmang aldaw kan Huwebes Agosto 27, 2026 isinagibo ang turnover asin assumption of office ceremony sa PRO 5 office duman sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi kung sa inda formal na ipinasa ki Selview ang liderato sa Police Regional Office. Siya ang ika-45 Regional Director kan Police Regional Office No. 5 sa Bicol. Niribayan ni Selview si Police Brigadier General Erosito N. Miranda na nagretiro matapos maabot ang mandatory retirement na edad. Antis na pinagnumrahan sa Bicol, nagserbi si Selview bilang District Director kan Quezon City Police District QCPD. Nagtapos man siya nin Philippine National Police Academy kapanalig Class of 1997. Sa saiyang pagtukaw pinaglalauman papanginutan ni Selview ang Police Regional Office No. 5 sa pagpapasulod kan mga operasyon asin mga programa kan PNP para man magdanay ang katuninungan seguridad asin karahayan sa bilog na riyon kan Bicol. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, kiriil na pignigar kan China ang mga aligasyon na nakikiaram ini sa Internal Affairs kan Pilipinas matapos iladawan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang opisyal na website kan Chinese Embassy bilang sarong propaganda institution. Sigon ki Chinese Embassy spokesperson Ji Lingping, mayong interes ang Beijing na makiaram sa mga domestic na issue kan nasyon asin mayo man subot sindang ginigibo o plano na gibuhon na anuman na klase nin pakikiaram. Sinabi kan embahada na higot na pinaninindugan kan China ang prinsipyo
prinsipyo kan dai pakikiaram sa internal na issue kan ibang nasyon. Kasabay kay ini sinabi ni Chinese Embassy na dai dapat maging sakop kan bilog na relasyon kan duwang nasyon ang issue sa South China Sea asin ang mga diringkilan sa kadagatan mantang pigpapaluwas ang kamautan kan Beijing na maray ang mga pagkakaiba sa paagi man kan dialogo asin man konsultasyon na inot ng ginibo sa budget deliberasyon kan Department of National Defense. Pinahayag ni Chodoro na dai na daa maipapa mugtak sa sarong simpleng diplomatic website ang pampublikong pahina kan embahada ni Hulita garo daa ini estratehiya kan propaganda. Ang pahayag kan sekretaryo katakod kan mga ipinaluwas na pahayag kan embahada dapit sa ginigibong operasyon kan mga otoridad sa sarong steel facility sa Misamis Oriental kung sain naarestara nagkapirang namamanwaan na Chino. Apera digdi o dara kainin na nindugan ang Chinese Embassy na padagos kaining idedepensa ang kapakanan asin posisyon kan Beijing mantang ko kontrahon ang mga pigko-konsiderar kaining mayo man na basihan na akusasyon kontra sa saindang nasyon. Sa ibabang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos na pinagtibay kan lokal na gobyerno kan Banuan kan pili ka maredusur ang mga programa sin mga lakdang para mada sa sarong ligtas matuninong asin drug-free na komunidad. Isinagibo kasod ma ang third quarterly meeting kan Municipal Anti-Drug Abuse Council Madak sa Banuan kan pili ka maredusur. Pinagpartisiparan kan mga representanti arog ninda Mayor Maribik Bikbik Solano, Engineer Salvador P. Dain, kabali na ang panginot na pinagatukar sa pagkakaigwan ni Urulay manungod sa MADAC activities para MADA sa taon 2026 proposed budget para sa 2027 para sa mga programa laban sa illegal drugs. Its status kanda balay silangan asin ang drug related situation sa Banuan kan pili ka maredisur. Kabali ang iba pang mga importanteng urulay kan sinambit na programa sa paagiman kan padagos na koordinasyon asin pagtatarbangan kan MADAC asin kan mga representantes gikan sa manlain-lain na mga ahensya kan gobyerno. Isinusulong ngunyan kan local government unit kan pili sa panginginot ni Mayor Maribik Bikbik Solano ang mas pusog na kampanya laban sa illegal na droga asin na pagdanay kan ligtas sa maray na seguridad kapalibutan asin kan mga namamanwaan kan banwaan kan pili ka maredisur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 2.4 milyones pesos na kantidad kan shabu anakos kumpiskar sa sarong senior citizen digdi sa laog kan siyudad Canaga. Adakop kan mga tauhan kan na City Intelligence Unit, City Police Drug Enforcement Unit, kan Naga City Office, asin intelligence personnel kan Police Station 3, PDEA Camarines asin man kan na City Police Mobile Force Company, ana sarunga senior citizen sa kinasang drug by bus operation sa barangay kan Bagong Bayan Sur, Naga City kasud mga pagkahapon aldaw kan Webes, Agosto 27, 2026. Ang suspek sarong 65 anyos na lalaki, soltero, choper, residentes kan barangay kan Santa Rosa del Norte, Pasakaw, Camarines Sur, kinukonsidera na sarong high value individual HBI nakuha sa sayang posisyon ang tulong natay transparent plastic sachet na may laog nin 14 Hetzel transparent plastic sachet na naglalaman nin shabu na gabat na 364.3 grams asin igwanin street value na 2,477,240 pesos. Naatubang sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa presente nasa kustodiya kan Police Station 3 para sa magkakadigong disposisyon sa isinagibong verifikasyon sa Crime Information Reporting and Analysis System si Rasa na diskubre na igwa ni
criminal record and suspect kabali na digdi iyo ang kasong murder. Nagidali na ngunyan ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte na makahanap nin bagong tagapagtaram kasunod ini kan pigpautob na masigot na panundon sa sub judice rule kan Senate Impeachment Court. Sigon kay Michael Powa na presenting nagtitindog na abogado asin tagapagtaram kan depensa, may mahewas na sense of urgency na maribayan siya sa posisyon bilang spokesperson tangarig na malikayan na mamugtak sa peligro ang sa indang kampo kuning kaso. Makapagtaram siya dapit sa mga isyu na bawal pang diskutiron sa luwas kan paglilitis. Paliwanag ni Powa, dipisil da ang balansihon asin maaraman kung arin ang issue sa impeachment trial na pwede dang ipaluwas sa media orog natasyaan mismong nagaatubang sa impeachment court bilang abogado. Dahil digdi makikipag-ulay siya liwat kay Vice Presidente Duterte, tangarig na formal nang maglaag nin suway na tagapagtaram tangarig makatutok na sana siya sa legal na proseso bilang counsel. Base sa ruling kan impeachment court, ang enot na pagbalgar sa sub judice rule, iyo ang papatawan admonition mantang o habang 30,000 pesos man na multa ani papataw sa lambang masunod na pagbalgar. Pwede dang mag-atubang sa suway na reklamong administratibo sa Integrated Bar of the Philippines ang sisayman na abogadong mabalgar digdi. Piglinaw ni Powa na daay obligadong abogado ang kukuahon nindang bagong tagapagtaram basta da may kakayahan ini na ipaliwanag nin malinaw ang komplikadong proseso sa pagliliti sa publiko asin maipahayag ang pare-parehas o ang opisyal na posisyon kan depensa. Sa iba pa kitang detalyes kan mga parata pa kita sa lado lokal. Pigkumpirmar ngunyan kan opisina kan MNWD o Metro Naga Water District na nagkaigwanan ni naperermahan sa kontrata ang MNWD asin man ang luwa duman sa Partikan Manila sa paagi kan na tabang pinansyal na pinag-uutang kan opisina kan MNWD sa opisina kan luwa ninhuli tadaina asin da dai panay papailing kan MNWD ana notarize sa kontrak kaya daipaman na masabi ni Mr. Chapi de la Cruz kung pirang taon na babayadan ang utang kan MNWD sa parte kan luwa. Naglalaom ang opisina kan na MNWD na sa masunod na mga aldaw itatransmit na kan luwa sa MNWD kung pirang taon madurar ang pagbayad nindakan sa indang pinag-utang. Ang pig-utang kan MNWD sa luwa, iyo ang gagamiton sa pagpapakaray kan mga transmission line, parte kan sinasabing saradita darakula na mga tubo para sa bastante asin sigurado na makaabot daan tubig dumanda sa mga hararayong mga lugar na inaabot kan na serbisyo nin tubig kanda MNWD. Uyan mga pahayag na yan ni Chapi de la Cruz, tagapagtaram kan MNWD. Hindi po. Last week po, August 21, nagkapirmahan po kang kontrata between LUWA and MNWD duman po sa Manila. As in, aprobado na po itong financial assistance na itatao kang LUWA through loan yan po. Loan po yan. So, bakit po kita na grant yan? Bako po yung grant. Loan po yan, nababayaran kang MNWD. Kung pirang taon po, dahil mo po arap. Dahil mo po nahihiling itong notarized contract na sa muyang nagkapirma. So, inahalat ni po. So, maybe pag ulit ni po, ngunyan na Biyernes sa Siyudad ng Naga, transmit naman po kang luwa sa kontrata. Takaning mahiling ta kung pirang taon ang babayaran ta, ano sa mga terms, ano po. Pero iyan pong loan na iyan, Benji, gagamitin niya to po yan duman sa pag-rehab ang sa tuyang mga transmission line. So transmission line muna po kita, mahiro. Iyo po yan so mismong kung sa ugat kang tao, iyo po yan so artery. Iyo po yan pinakadakula na mga tubo. And then, riribayan ta po sa mga luma na mga tubo, sa mga saradit
saradit na tubo, riribayan taman po para po sufisyente na makaabot ang supply kan tubig dumon sa mga hararayong lugar na dahil po inaabot. Kung sa tuya po matatandaan, nagbisita po digdi sa tuya ang Manila Water, nagbisita sa digdi ang Clark Water. Ang gabos na findings nila, sufisyente po ang supply niya to ng tubig, pero ang nagkakaproblema is distribution. Actually po, bago pa man mag-dirigdi, yan duwang team na yan, ang Manila Water, yun naman po yan ang na-reparo me. Saradit na po talaga sa mga tubo. And then may mga luma ng mga tubo na kay kwanta ng repair. Party kan mga pahayag ni Mr. Chappy de la Cruz kan MNWD. Mientras tanto, 7 mga brand new na mga pumping station kan MNWD na natapos na mahamanda kana nakalis pang taon na naka-standby ngunyanda na posibleng paandaron para magamit sa panahon kanda kasiributan o sa maabot na bulan kan Septyembre panahon kan Piesta sa Naga para mag-augment ng supply ng tubig sa laog kan syudad o in kaso kinakaipuhan asin magluya ang serbisyo kan tubig. Uyan parte kan mga pahayag ni Chappy de la Cruz. Kaya nga ni po, tinapos ta si pag-gibo ka mga pumping station last year. Igwa po kitang 7 na naka-standby na mga brand new mga pumping station na data pa po ginagamit kasi kay kuwanta pong laagan sinda kang mga transmission line na kaipuhan nila. So, bago mag-September, bago po maglaog ang Peña Francia Fiesta, igwa na po kita magkapira na magamit naman sa 7 ito. Para po Arti pa kan mga pahayag ni Chappy de la Cruz. Sa iba pang dugang na barata sa lado nasyonal, inhuli sa insidente ng pambabadil sa mga eskwelahan na kinaembweltuhan kan mga menor de edad. Plano kan Department of Interior and Local Government na laugon kan Philippine National Police ang mga harong kan mga lisensyadong gun owners asin magkondusir ng inspeksyon tangarig ang mahiling ang pagiging responsable kan mga ini. Sigon ki DILG Secretary John Vic Rimulya, mawot kay ini na maasigurar na salbado asin maray ang pagkakustodiya kan mga badil. Pinahayag niya ini sa House Budget hearing katakod kan 332.5 billion pesos na pundo kan DILG para sa taon 2027. Siring man sinabi ni Rimulya na kaipuhan mo ng maambyendaran ang implementing rules and regulations tangarig daan tugutan ang PNP nagibuhon ang sinamitang kampanya. Sa lindong kan propwesto pwedeng magkaigwanin access ang PNP sa mga harong kan mga may sadiri kan lisensyadong badil. Alagad may inot na abiso tangarig hilingon ko nasusunod ang tamang paagi kan pag-ingat kan mga armas. Kasunod ini kan duwang insidente kan pambabadil sa Tacloban asin Zamboanga City na kinaembweltuhan kan de otorisadong paggamit kan mga badil na pagsasadiri kan gobyerno. Maski ngani pigmimidbid ni Rimulya na pwedeng magresulta nin mga issue sa privacy asin iba pang diretso kan home inspection, sinabi ka ini na ang pagsasadiri kan badil prebelehiyong itinatao kan ley asin bakong sarong diretso na pigagarantiyahan kan konstitusyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, simbag kan tagapagtaram kan MNWD ang mga rason kung taano tasubuot imbis na tubig duros ang nagluluwas sa gripo kan MNWD. Saro sa mga rason kung taano ta duros ang nagluluwas sa mga gripo kan MNWD, iyon inulita saradit na ang mga tubo kan nasambit na nga hinsya kaya kinakaipuan naman nga maribayan urok na sa mga lugar kan Concepcion na Pequeña, Del Rosario, Concepcion Grande, Balatas, Dayangdang, Tinago, Triangulo, Dinaga, Asinman sa partikan na Mabulo. Bali na ang Business District 2, Asinman, ang Banwaan kan gain sa Camarines Sur. Sigun ki Chappy de la Cruz, kinakaipuan sa nang i-report sa sendang opisina kung di nakakamati ninduros ang nagluluwa sa sendang gripo imbis na tubig. Papadarasindanin na mga personahe para digdi pasangawundan mga duros sa laog kan gripo. Uyan pahayag na yan ni Chappy de la Cruz. Sarap po yan sa rason. Kung taano ta nagkakaigwan ng mga ang duros ang linya niya to dahil po nga ni saradit na siya. So kay puwanta po padakulaan siya, bayan ta na siya. Pero
Sa ngunyan po, kung araw ken ang nangyayari, magdirekta po, mag-report sa opisina sa nganing magpadala kita ng tao. Sa ngawunta yan, duros na yan. Iyo po, Concepcion po. Kabali po sa line 1. Kabali po sa line 1 ang Concepcion. Ang composition po ng line 1 is Del Rosario, Option Grande, Pequeña, going to Central Business 2, CBD 2. Asin Pasiring Mabolo, asin Gainsa. Hello, Sir Chappy. Mientras tanto, siguro man ni Chappy de la Cruz na sinasabi kaning 24 oras o 24/7 na nagtatrabaho ang mga personay kan MNWD urog na grupo kan na leak detection team asin man leak repair team oras na makahanap kan mga leak mahanap kan leak detection team ang sinambit ng problema yaon man tulo sa leak repair team para man siguraduhon na mapapakaray asin mareresolberan ang mga problema. Uya pa ang pahayag ni Chappy de la Cruz. Iyo po, pagtatawang ko pong asigurasyon ang sa tuwing mga konsumidor na 24/7 po nagtatrabaho ang sa tuwing mga leak detection team, pati itong mga leak detection as in leak repair team. So, 24/7 po sila. So, pag may makuha po ng leak ang sa tuwing leak detection team, insigida malaog po ang leak repair team para po maayos iyan. So, Mientras tanto, sabi kaniya na igwanin 5 lori ni na traka o back-up ang opisina kan MNWD na preparado na digdiya magdalagan na para man magdaranin supply nin tubig sa mga lugar na posibleng makamati kan luyanin bulos ugna sa papaabuto na nasilibrasyon kan piyesta. Uya pa si Chappy de la Cruz. gawan po kita ng mga backup na 5 loris ngunyan na pwede tang magamit in kaso po na may area na magluya ang supply kan. At iyan kan mga pahayag Chappy de la Cruz tagapagtaram kan na MNWD. Babang mga barata sa lado nasyonal, pulmonary hemorrhage. Iyo ani pigtutukdo na mayor na rason kan mga nagagadan huli sa leptospirosis. Inani pinahayag kan infectious disease expert na si Dr. Gent Sulante sa tawo ini kan padagos sa paglobo kan kaso kan leptospirosis ninhuli man sa mga nagtalikod na pagbaha kabali na sa Metro Manila. Sigun kay Sulante ang pagdugo sa bulusan kan duros asin saro sa wansaro da sa rason urog na tanang apektaran ang baga na nagresulta sa kadipisilan sa paghangos kan sarong pasyente. Masalangkaw man subot ang tsansa na tamaan ni leptospirosis ang mga perming naglalabto sa baha. Ninuli man sa dakol na bakterya na posibleng maglaog sa lawas. Sa pagbisita ni Health Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital ng Apudan ini sa publiko na tulos darahon sa hospital ang mga mahal sa buhay na may sintomas kan leptospirosis. Sinabi ni kan sekretaryo ninulita sa report na may ibang mga magurang daan na nagduduwa-duwa pa na darahon sa ospital ang sa mga aki na naglabto sa baha o naglamo taw ninuli man sa paghadit sa saindang mga gastuson. Sigon kay Mercado, sakop kan PhilHealth ang pagpabulong sa pribadong ospital na nasa 60,000 pesos na benefit package para sa mga moderate cases kan sinabit ng helang mantang 400,000 man o 400,000 pesos man ang pwedeng masakop kan severe leptospirosis. Iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal. Tapos na ang feasibility studies asin igwana nin master plan asin approve naman kan Korean government napapakarayon ang problema sa baha sa lugar kan Rinconada area asin man 2nd District kan Camarines Sur. Mismong si President Marcos kan magbisita sa Camarines Sur nagpahayag na i-release na ang pondo kan 2025 alagad ninhuli kan problema sa flood control scam nakadamay sa pagtanggal nin budget ang Rinconada area. Paski na nga niya, igdi ay man nagkaigwanin anomalya aparte ka na nasambit ng mga programa digdi sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur. Sinabi ni Gobernador El Revilla Fuerti
dapat idagos-dagos kuta na ang project kan flood mitigation sa lado kan Rinconada area ulit kinakaipuan ini na maresolba turos antang pigahanap o pinagalat ang pag-release kan pundo asin na pagtanom nin mga kahoy na sa gilid sapa asin man sa baybayon iyo ang tatawan na nin temporaryong atensyon asin gigibuhon kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur tanganing daigo na magparatupas ang daga sa gilid kan na salug sapa asin man sa baybayon kan kadagatan. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Well, may master plan na, may feasibility na. Approve na yung Korean government na ayusin po ang baha dyan sa parte ng Rinconada at saka sa 2nd District, no? In fact, nung nagpapunta ni Pangulo dyan, nagbaha dyan sa Bula, sabi niya, i-release na yan ng first quarter 2025. Nagkaroon ng mga problema dito sa flood control na issue at nakakalungkot, pero tinanggalan ng budget ng flood control. Ito lang sa Rinconada, halos sa buong Pilipinas, na samantalang maski nagkaroon ng mga anomalya sa ibang lugar, dapat inulisan ang mga flood mitigation program sa Rinconada kasi kailangan talaga ma-resolve. Nevertheless tayo, no? It will take time but gawa na natin. May El Verde program tayo, may 50 million na napatanim. Target natin maging 100 million yan. Meron kaming programa, Green Embankment, ginagawa sa Japan, flood control program ng Japan. Gayahin natin yan, tatanim tayo sa mga rivers, sa lakes, sa may dagat. Imbis na seawall na konkreto, isang wall na puro puno, 10 hilera, as a barrier for floods, no? So yan muna ang solusyon natin habang inaantay natin ma-release yung NEDA-approved flagship program on flood mitigation. Na-approve na po yan, Korean-funded, Korean government, flood control. Sana i-release na po yan. Kasi kahit nagka-anomalya sa mga flood control ng implementasyon, dapat wag naman madama yung Rinconada ang Kamsur. Sa Rinconada, wala namang maganda naman lahat na implementasyon dyan. Ang may problema, nakikita mo sa partido, no? Nakita mo yung mga walang sheet pile, walang bakal, ampaw. Yan ang may problema. Pero sa mga lugar sana na walang problema, dapat ituloy ang pag-budget niya na kung magaganda na implementasyon, lalo pang pakandahin. Hindi kagaya sa ibang lugar na nagkaroon talaga ng mga anomalya. Artikan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Ay pamantapos ang konstruksyon kan uptown sa Kadlan Pili Camarines Sur, dakol ng mga negosyante ang nagpaabot nin intereses sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na magmugtak kan sa indang mga negosyo sa laog kan na dyan sa porsyon kan uptown. Sigun kay Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur, igwana in mga nagpadarakan sa indang mga letter of intent na gusto na magpatindog nin mall, opisina, shopping center, factory, in sapatos dyan sa may lugar kan uptown. Sa pag-aadal na ginibo kan mga negosyante gustong magnegosyo sa uptown na araman ninda na maray anda padalagan sa laog kan Camarines Sur, maray na liderato, may dakulang oportunidad sa parte kan negosyo asin nasa tamang direksyon ang probinsya ng Camarines Sur sa lideratong unyan kan mga Villafuerte. O yan parte kan mga pahayag pa ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Antayin nyo, marami na pong papasok na investment sa Kamsur Uptown. May mga nagpapadala na po ng mga letter of intent na gusto magpagibon ng mall, ng opisina, shopping center, mixed use dyan sa Uptown. Dahil nababalitaan talaga nila maganda ang palakad dito, maganda ang liderato, maganda ang opportunities. Nasa tamang direksyon po ang Kamsur. Oo, yung Veragon Air Factory niya, nagpirmahan na po tayo niya, nag-ground break, inaantay na lang matapos yung pabrika. May Norwegian company, may Italian company, yung Veragon, Italian company yan, ongoing na po yung construction ng pabrika niya. Saka ano na rin, Artiyan kan mga pahayag pa ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya nin Camarines Sur.
Iba pang dugang na barata sa Lado Nasyonal, mayong nahiling na problema ang Palasyo Malacañang sa nagadanay na patakaran sa paggamit kan confidential asinman intelligence funds. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malinaw ang mga panundon sa Joint Memorandum Circular 2015-01 asin dapat sana inidaang sunodon kan mga nagagamit kan pundo. Iniman-an kasimbagan kan Palasyo Malacañang sa planong pag-amyandar kan Commission on Audit sa rules kan CIF kasunod man kan isyong naglataw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Castro na bakuan patakaran ang problema kundi ang tawong nagagamit kan sinambitnang pundo. Pwede man daang mapaikot ang rules kung may mga gusto talagang manloko asin magbalgar sa ipigpakong proseso. Kabali ang Office of the President sa mga opisinang nagre-resibi kan CIF gikan sa national budget. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang barata. Sa barata pa sa lado lokal, padagos sa anda suporta kan gobyerno probinsyal kanda Kamara de Sur sa paagi ni Gobernadora El Villafuerte sa administrasyon ni President Bongbong Marcos orog na sa mga programa kani asinmad pangapudan sa mga lokal na gobyerno na mag-enbi sa mga solar power. Katakod kan na bagay na ni sinabi ni Gobernadora El Villafuerte kan Kamara de Sur na magkakaigwapan nin 50 megawatts nin wind energy sa paagi kan na City Core. Janda sa parte mismo kanda Banwan kan Bumbun Kamara de Sur an Aboitiz Corporation na labo-labo an patrabaho kan wind power dyan sa Banwan kan Libmanan na pinagpunan sa panahon pagaytun ni Jess Camara. Igwa naman sindanin bagong kaulay na kumpanya na mapatindog kan wind power sa presentasyon asin Garchuturina Kamara de Sur an kampanya ang pagsasadiri ka na o ang kumpanya pagsasadiri ka na ito sa power o company ahayaga as na pig endorse naman ini ang sanggunian panlalawigan kan probinsya kan Kamara de Sur dagos-dagos ang feasibility studies apuer pa kan na dati na nga 8 megawatts igwa pa man ninda maralaog pa para magbugtakan sa indang mga solar asin wind power sa laog kan na probinsya kan Kamara de Sur para makadagdag sa parte kan da supply kan kuryente sa laog mismo kan probinsya. Oya pa si Gobernador El Villafuerte kan na Kamara de Sur. So, sa Bonbon, magkakaroon ng wind energy na naman, 50 megawatt. Kausap ko na yung City Core. Aboitiz Power, panahon ni Mayor Jess Camara, napabilis ang permits sa wind power. Kaya ang Aboitiz, tuloy-tuloy po ang construction. So, ang permit na pabilis, katulungan natin sa DNR, habang sinusunod naman nila ang mga government requirements and policy, kami naman sa CAMSOR, tinutulungan namin mapabilis, nini-meeting namin yung mga ahensya, ano ba ang kailangan i-comply. Kaya natutuwa sila doon at hindi lang ongoing na itong mga project na ito. Meron tayong kausap, magtatayo ng wind power sa may area ng presentasyon, sa may area ng Garchuturena. Aboitiz Power po yan. In-endorse na po yan ng Sangguniang Panlalawigan. Hindi ko lang ina-announce pa, pero ongoing na po ang ang mga feasibility study at iba't iba pa. So over and above sa 8,000 megawatts, meron pang presentasyon papasok, may Garchuturena, possible sa Karamoan, sa renewable energy. Arti pa yan ka na mga pahayag ni Gobernador El Villafuerte ka na probinsya ka na Kamara de Sur. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Dagos-dagos ang mga programa kan na gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagig kan liderato ni Gobernadora El Villafuerte. Orog na duman sa mga senior citizen, mga jóvenes, sa mga kababaihan, mga parauma, asin man mga parasira, sa manlain-lain ng mga sektores kan komunidad. Turog na pagabuta sa serbisyo sa lado kan salud asin man na medikal. Kabali na ang pagpapagayud sa mga hospital asin na pagkakaigwanin na upgrading kaniya. Padagos ang pag-hire ng mga bagong doktor, mga nurses, nakatalaan man
na pagpatindog nin walupang mga pharmacies, mga dialysis center, asin man na pinag-aapod na mga eye center, dagos-dagos ang pagpapatindog nin mga kadagdagan pang mga community colleges para sa libreng pagklase kan mga jóvenes di sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ang gabus na bagay na yan i-implementar digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, duniyan sa pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte. Uya pa ang pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Tuloy-tuloy yan, senior citizen, kahobenan, kababaihan, para OMA, para SIRA. Tuloy-tuloy ang programa natin yan, kahobenan. Kompleto po tayo sa programa. At kung merong kulang, asahan po ng ating mga senior citizen at iba't-ibang sektor para lahat pa natin papalakasin yung service, lalo na sa medical. Pinapaganda po natin ng mga hospital pa this year. May budget tayo. Maski nagbibigay na tayo ng mga serbisyo, ang mga hospital pa rin kailangan ma-upgrade, maayos. Mag-hire pa rin tayo ng mga bagong mga nurses, doctors. Papatayo tayo ng mga pharmacy, 8, papatayo tayo ng dialysis centers, at magandang balita, tatayo po tayo ng eye center, na isang center na purely for for eye concerns, no? Kasi walang ganyan sa Kamsur, no? So isang world-class eye center. So kung may mga problema sa mata, gagawin natin yan dyan sa may Kamsur Uptown, no? So asahan nila ng mga taga-Kamsur, ang priority talaga natin is education and health. Papatayo tayo ng marami pang community colleges. Marami nang nabuksan. Alam mo, Kamsur, ang pinakamaraming community college pinapatakbo sa buong Pilipinas. Dadagdagan pa natin yan para mas maging accessible sa mga iba't ibang lugar. Quality education, libre. Partiyan kan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Tala kita sa luwas kan sa tuyang nasyon, nagabot na sa 359 ang numero kan mga nagadan sa matinding flash flood duman sa Nepal. Sigon sa pinakabagong update kan Nepal Police, na record ini halos sarong oras matapos i-anunsyar ang sobra na sa 1,000 mga nagadan. O nawawara, may sobraman daang 900 ang nawawara duman sa nasyon. Padagos ang search and rescue operations matapos man rauton kan maiwasan na pagbahaan mga harong, maglubog ang mga tinampo asin iatong ang mga tulay sa parte kan Nepal-Tibet border. Sigon sa US Geological Survey, ang glacial collapse and debris flow iyo ang nag-trigger sa matinding pagbaha paibaba sa mga komunidad. Naghahaadit o nagpatanid ang mga eksperto na mantinido ang peligro sa kadagdagan na pagbaha sa mga apektadong lugar. Sa lado man kan Tibet, ipag-report na igwa ng 558 katao na ang nawawara mantang tuluman ang kumpirmadong nagadan. Sa parehas na lindiros, ginatos na dayuhan subot ang nawawara, kabali digdi ang 178 turista gikan sa India, 127 gikan sa Nepal, 65 Amerikano asin 33 gikan sa United Kingdom. Apwera ini sa dinosena na mga tauhan kan army asin police ang mga nawawara. Sa tuyang barata ngunyada sa kinabanin na Karawat. Sa kinabaning Karawat na mapadara ang North Korea kanaabuton sa sanggatos ng mga atleta para man na magsabak sa Asian Games. Nagigibon naman sa Japan sa masunod na bulan. Papartisiparan ka na mga taga North Korea na athletes and 14 mga sporting event. Kinakabalian ini kan mga events kan men's and women's sa football, weightlifting, boxing asin man na wrestling. Anda kasagsagi kan na pagtama kan COVID-19 dahil nagpartisipar ang North Korea na sambit ng international sporting competition. Nagbalik lang sinda kan 2023 sa ASEAN Games na pinaggibo sa China, sering man na dumaan sa Paris Olympic. Sa 2023 ASEAN Games, nakapagpuli nin 11 bulawan na medalya sa weightlifting ang nasyon kan North Korea. Mga tugang antabayanan na agenda sa baritang broadcaster sa laog kan syudad Canaga, kakasuan daanin istapa kan sarong mayaman na negosyanteng incheck.
6 milyones pesos na kuadakan da broadcaster. Yan ang tabayanan nindo sa baritang ano. Inabot na kami ninda oras nin pamamaaram sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarute. Ako man si Darrell Banyas. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol,